Sense, nandito tayo ngayon sa Kamote on Wheels. Itong Evo Limited RSP Edition. Bali ito kasi ilang piraso lang yung nirelease namin sa buong universe. Bali si Goku nga, hindi nakakuha si Goku eh kasi. So ito nga pala guys, si Scramble. Ito yung pwede nyo mapanalunan pagka bumili kayo ng helmet na limited. And again, one helmet is equal to one raffle entry. Yun, bisita lang kayo dito and have a chance na makuha si Scramble. Suzuki GT110 project bike namin last year with Infinity Motozone and JRG Customs. Again, maraming salamat. Anda yan. Bakit kayo? So yun netizens, ito na, bigyan natin ng first impression ride ang Bristol BR250. Maraming salamat kay Sir Mark, Sir Anthony. And ngayon lalarga na tayo. Gusto ko lang makuhanan yung first impression ko sa motor na to habang papunta tayo sa Kamote on Wheels. Yes, naka manual transmission na si Sir Ned. Next level. Susi, check. Try ko ba i-choke ulit? Go. Okay, yan pala yun. Para mag-init. Yun. Thank you. Ayun! Solid! Ngayon lang tayo magka-coffee racer. Mamaya, malalaman to pag dinaan ng EDSA. GG na. Sarap sa pakaramdam na mapahiram ng ganito. Dati lang tayo nangarap. Ngayon may mga ganitong opportunity na. Shoutout Bristol, maraming salamat, thank you. Ang saya, kaso traffic. Hindi ko makapagsalita. Na-excite ako pero medyo kinakabahan pa ako. Siyempre kailangan kapakapain muna natin yung motor, diba? Wow! Kamusta kaya fuel consumption nito? Yun ang aalamin natin. Bakit ang kalsada? Dulas ng gloves ko. Natakot mong mabilis kasi lubak-lubak. Ginagamay ko pa yung suspension kung gaano ka grabe yung lubak ang kaya. Ito na, traffic. Pero friendly ang seat height nya. Abot ko kahit nasa around 5'3" in height lang ako. Huwag muna tayong magkakamote moves dahil kinakapapa natin eh. Wala munang singit-singit. Lapit lang pala ng Kamote on Wheels dito sa Bristol. Woo! Wow! What an experience! Hindi mo makapagsalita, netizens. Nangangapa pa tayo. Duray mo, punta ako dito na naka-Mio tapos naka-declutch na pagbalik. Dito na. Dito
Dito na tayo sa Kamote on Wheels. Si Mark the spark plug. Bristol yan. May meeting ako kay Sir Red. Woo! Kakapanibago. Hi! So yun, netizens, nandito tayo ngayon sa Kamote on Wheels. May sinadya lang ako kasi nagandahan ako dun sa isang nakita kong pinost ni Sir Red Sweet Potato na limited edition RSP na Evo. So sinadya ko siya dito kasi balita ko may promo daw si Sir Red. So tanungin natin siya kung ano ba yung ongoing na promotion dito Itong Evo Limited RSP Edition. Bali ito kasi ilang piraso lang yung nirelease namin sa buong universe. Bali si Goku nga, hindi nakakuha si Goku kasi kinakalaban pa niya si Virus that time. And then, pag bumili ka kasi ng helmet, merong raffle entry. Okay. So, one helmet is equal to one raffle entry. Ihulog mo nito sa drop box. Tapos ito yung ira-raffle namin. Live yan, bali pwedeng ibang tao yung bumunot, pwedeng yung mga bumili din. Tapos pagka nabunot ka dito, ikaw yung mananalo nung pinaparaffle namin na Suzuki Scramble. Yun yung project bike. So, ito yung project bike na nasa vlog ko last year. Okay. Sponsored by Infinity Motozone tsaka kay JRG Customs. So, ito na yung oras kasi para i-let go siya for another project bike naman. And take note, umaandar naman siya kasi dati nung huli kong ginamit, dinala ko pa ng nabotas. And yung mga gustong makita yung bike, pwede kayong bumisita rito, pwede nyo i-test drive. Tapos, yun, pag bumili kayo, meron kayong isang raffle entry. Ang tanong ko, Sir Red, isa lang bang bubunutin o may consolation prize? Yung sa consolation prize, pinag-iisipan pa namin. Pero pag about this limited edition, yung motor lang talaga. Okay. Pero pinag-iisipan namin kung mag-add kami ng, kunyari, gloves, motor items, and ayun, jobber, syempre, yung mga hawak natin na brand. I-announce din namin sa yung update sa Facebook page, Kamote on Wheels. So check nyo lang din sa Kamote on Wheels Facebook page yung mga magiging update nila dito. Basta ito yun, limited edition RSP, Red Sweet Potato na Evo. So yun yung kukuhanin natin ngayon and makikita nyo gagamitin ko. And hopefully magawan kahit short review para makita lang natin kung ano yung itsura niya, yung aesthetic niya and all that stuff. So yun, thank you so much kay Sir Red. And yun, testing na natin itong bagong Evo ni Sir Red. So ito nga pala guys, si Scramble, ito yung pwede nyo mapanalunan pagka bumili kayo ng helmet na limited. And again, one helmet is equal to one raffle entry. Yun, bisita lang kayo dito and have a chance na makuha si Scramble. Suzuki GT110 project bike namin last year with Infinity Motozone and JRG Customs. Again, maraming salamat. So yun, netizens, kapag nag-avail kayo ng RSP limited edition na Evo, ayun nga, ito yung pwede nyo mapanalunan. So saan ka makakita ng ganong promo? Motor, yung pwede mo mapanalunan. So syempre, sa mga magtatanong, saan ba nila pwedeng i-avail itong si... Yung helmet, exclusive siya sa Kamote on Wheels. So pag may nakita kayo sa ibang online seller na posting, legit naman siya, kaya lang hindi ko ma-guarantee yung raffle entry kasi baka sa kanila na mapunta yun. Pero pag dito kayo bumili or sa Shopee, meron kami Shopee account, meron kayong raffle entry na makukuha. Okay. Tapos yung Kamote on Wheels, available naman siya sa Google Maps tsaka sa Waze. So pwede nyo na lang i-search. So ayan, once again, ito yung Scrabble. Lang. Andar yan. Bakit na yun? Sobrang lakas ng torque, no? Oo. Ayos, maganda. Ayun! And Ito ang unang sakay ko sa Bristol BR 250cc. So ganito yung tsura ng bato ng ilaw niya sa gabi. Ganito. Yan, di pa naman masyado madilim, di pa to full darkness, pero so far mga napansin ko, as usual, normal naman sa manual transmission, especially Cafe Racer, medyo mainit sa binti. Okay, sa long drive. Sa traffic, hindi naman ako ng problema. Ayos, sobra sa traffic. I mean, syempre, pag manual transmission, medyo lugi ka talaga sa traffic. Dahil, yun nga, papiga-piga ka ng clutch. So, tingnan nyo kung gaano kaganda. Oh. Gaano kaganda tingnan sa, dito, sa paningin ng driver. Napakaganda niya tingnan.
kasi parang nag-i-illuminate yung ilaw niya kasi classic eh, bulb type. Yun ang binabayaran natin dyan eh, yung bulb type classic. So far manipis ang motor, manipis, kaya madali lang siya isingit-singit sa traffic. Walang problema sa traffic. Tsaka beginner friendly siya eh. Papagas ako. Pagas muna tayo. Tingnan natin kung ilang litro. Extra lang. Woo! Pagas muna. Tingnan natin kung ilang litro. Diyos ko po. Hirap pag traffic. Tingnan ko nga kung paano to. Okay. Parang tricycle. Extra. Full tank. Malaki kaya tank nito. Malaki tangke ah. Malaki nga. Okay, okay na yan. Laki pala ng tank kayo. Tingnan mo. Kuya, may card ako. Paano na-shoot yung dalawang gilid? Muna bro, isisiwa mo muna. Ah, okay. 414. Okay, traffic test. Ayos, smooth. Full tank eh. Napakabago pa nito eh. Dama mong 250cc. Ayos, hindi ako bitin. Hindi ko pa nga ito na 5th gear eh. 5 speed lang kasi. 5 speed lang to guys. Napaka-solid. Smooth na smooth. Solid. Sarap. Wow. Napakasarap na naman ito gamitin. Ang smooth, ang friendly ng nakakina niya. Tomorrow. Let's go! So yun, Alices, I just decided na lumabas. Kapag pala meron kang bagong motor na gagamitin, ang sarap maghanap ng long rides, no? Kaya ito, napag-desisyonan ko na ilabas itong Bristol BR 250 na ito dahil gusto ko siya i-try, no? Bago ko siya bigyan ng parang full review, gusto ko muna i-try kung ano ba talaga yung mga kakayanan niya. So far, natutuwa ako. Napakaangas, napakaganda ng kanyang first impression sa akin. Napaka-friendly sa beginner. At sobrang smooth, no? Sobrang smooth na ang engine. Eh ngayon ay nakapantalon ako dahil medyo mainit ito nung inuwi ko. Medyo mainit nung inuwi ko to kahapon. Galing pa to ng Caloocan. So ano, yun ang una kong impression sa kanya. Medyo mainit siya sa binte, kaya normal lang yun ha.
by the way, normal lang yung gano'n kasi open ang makina eh. May mga gano'n talagang motor na open ang makina, and expect nyo na mainit pagka gano'n. Actually hindi pa nga ito gano'n kainit eh, dahil 250cc to eh, 5 speed. Gusto ko lang malaman kung gaano kaganda siya gamitin, no? And ngayon may dadaanan lang ako sa secret shop. Dadaanan lang ako. So, tetesting ko na din kung gaano siya ka-smooth. Kasi maluwag ang daan dito sa Cavite. Tinetesting ko lang din kung gaano kakapit ang brakes. Ay, ang gulong. Kasi ayoko namang ibiyahe pa ng malayo kung hindi ko pa alam yung kapit ng gulong niya. Wala, anong problema na ito? Mamaya eh, sobrang bago pa lang eh. 93 na natatakbo niya. Kahapon parang nasa 38, 40 lang something eh. Siguro kasi inuwi ko nga ng Laguna, kaya nadagdagan. Sobrang smooth. Damang-dama ko na 250cc yung dala ko. And maganda suspension ha. Sa first impression ko, maganda suspension kasi naka-spoke pa. Pwede sa medyo off-road experience. Hindi ako gaano nabibitin. Medyo maliit lang ang kanyang turning radius. So kapag ka be-banking ka, medyo maninibago ka dahil maliit lang ang turning radius nito. Kasi cafe racer style to eh. Tahimik pa ng makina kasi naka stock pipe eh. Tahimik ng tambucho, I mean. Tahimik pa ng tambucho na stock pipe, pero yung stock pipe niya naputok-putok. Yun yung sarap sa feeling eh. So wala siyang noise pollution. No, excited na ako matry yung 400cc nito. Kasi yung seat height niya abot ko eh. Tsaka sa singitan, tingnan nyo, kasyang kasya. Ang iisipin mo lang dito yung side mirror niya, kasi pwedeng sumayad kasi masyadong extending yung side mirror eh.